Hello, kumusta ka? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang mag-isa ka lang o parang bigat-bigat nung dinadala mo? Tara, pag-usapan natin ngayon ang isang napakagandang balita tungkol sa isang kaibigan na hinding-hindi ka iiwan. Alam mo, normal lang yan. Lahat naman tayo, dumadaan dyan eh. May mga araw na parang ang dami-daming inaalala at may mga pagkakataon na nakakatakot talaga ang mga nangyayari. Pero ang pinakaimportante sa lahat, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Okay lang yan. At alam mo ba, para sa mga sandaling tulad niyan, may isang napaka-espesyal na pangako para sa'yo. Isang pangako na kayang-kayang magbigay ng tunay na lakas at kapayapaan, direkta sa puso mo. Ito yung pinakasentro ng lahat. Pakinggan mo ha. Ang Panginoon ay malapit. Gaano kalapit? Sobrang lapit na isang tawag mo lang, andyan na siya. Sa sandaling kausapin mo siya mula sa puso mo, agad siyang nakikinig. Hindi siya nasa malayo. Nandyan lang siya sa tabi mo, naghihintay. Para mas madali nating maintindihan, isipin mo na lang yung araw. Minsan, di ba, natatakpan siya ng makakapal na ulap. Parang ang dilim-dilim sa labas. Pero alam na alam natin na nandoon pa rin ang araw sa likod ng mga ulap, di ba? Ganyan-ganyan ng Diyos. Kahit sa mga araw na parang hindi mo siya nararamdaman, ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay laging nariyan. Parang sikat ng araw na nag-aabang lang sumilip. So siguro iniisip mo, okay, paano ko naman siya tatawagin? Merong bang mga special na salita na dapat kong sabihin? Well, alamin natin kung gaano lang pala ito kadali. Ang ibig sabihin lang pala ng pagtawag ng may katotohanan ay maging totoo ka lang, maging honest ka sa nararamdaman mo, hindi mo kailangan ng magaganda o mahahabang salita. Ang gusto lang niyang marinig ay yung tunay na nararamdaman mo, yung galing talaga sa puso mo. Ganito lang yan kasimple. 2 hakbang lang. Una, isipin mo siya. Tandaan mo lang na malapit siya at mahal na mahal ka niya. Pangalawa, ibuhos mo ang laman ng puso mo. Ikwento mo sa kanya ang lahat. Yung takot mo, yung lungkot, yung mga alalahanin mo. Kausapin mo siya na parang best friend mo. At kapag ginawa mo yan, may isang super special na regalo siyang ibibigay sa'yo. Hindi ito yung regalong nababalot sa papel, pero ito yung pinakakailangan ng puso natin. Ang tunay na lakas at kapahingahan. Isipin mo to, may 2 pwedeng mapagkukunan. Sa isang banda, may mga sirang balon. Ito yung mga bagay na akala natin makakatulong pero panandalian lang ang ginhawa. Tapos parang uhaw ka ulit. Pero sa kabilang banda, mayroong buhay na tubig. At ito yung tulong na galing mismo sa Diyos. Ito yung tunay na lakas at kapayapaan na hinding-hindi nauubos. At ito mismo ang imbitasyon niya para sa'yo. Para bang sinasabi niya, kung pagod ka na, kung ang bigat-bigat na nang dinadala mo, halika sa akin. Walang pag-aalinlangan. At ang kanyang pangako, bibigyan kita ng kapahingahan. At hindi lang simpleng pahinga yan ha, may kasama pang ibang mga regalo. Kapag takot ka, bibigyan ka niya ng kanlugan, isang ligtas na lugar. Kapag malungkot ka, bibigyan ka niya ng kagalakan, bibigyan ka rin niya ng kapayapaan sa gitna ng gulo. At higit sa lahat, yung tunay na kapahingahan para sa puso at isipan mo. So, bilang pagtatapos, may isang napakagandang picture na gusto kong iwan sa isip mo. Isang paalala kung gaano siya kadaling lapitan kahit anong oras mo pa gusto. Isipin mo to, para sa'yo may isang pinto na laging bukas, diretso papunta sa kanya. Anumang oras ng araw o gabi, anumang ang sitwasyon mo, pwedeng-pwede kang pumasok at lumapit. Walang sinuman o anuman ang kayang isara yung pinto na yan. Laging bukas ang mga kamay niya, laging naghihintay sa'yo. Kaya sa susunod na pagkakataon na makaramdam ka ng bigat, o lungkot, o takot, sino kaya ang una mong aalalahanin? Tandaan mo lang ang pangako. May isang kaibigan na laging nakikinig, laging nagmamahal, at isang tawag mo lang ang layo.